So, hello mga B! Heto na nga, since ang daming nagre-request, ito na talaga, full guide kung paano namin na-invite yung parents namin dito sa Japan. So, pasensya na nga kayo sa boses ko kasi tagka-phone siya na nga dito sa Japan, pero hindi niya mapipigilan ang aking pag-vlog. Charing. So, disclaimer nga muna, based lang ito sa experience namin ha. Always check pa rin ang official website ng Embassy of Japan in the Philippines kasi pwedeng mag-update ang requirements anytime. So, background nga muna tayo. Konting kwento kasi hindi naman kasi to first time na makapag-invite. Nung wedding namin sa Tokyo, nakapag-invite na kami si Nani at si Tita nga. After 1 year, na-invite ko naman si Kuya at ang family niya si June. Pero that time, both sides kami na nag-provide ng bank certificate. And then recently, na-invite namin parents ni Atan at si Nanay ulit dito sa Osaka naman. So medyo nakailang process na rin kami kaya share ko talaga lahat ng natutunan namin. So kumuha na kayo ng papel, step 1. So, ito nga ang una ay mga documents from inviter ha, yung nag-work dito sa Japan. Ito yung mga kailangang ihanda ng nandito nga sa Japan. Invitation letter or Shohei Ryusho. So, dito may ilalagay kung bakit mo nga sila in-invite. And then second, letter of guarantee or Mimoto Hoshosho. Ikaw ang mag-guarantee sa stay at expenses nila. Residence card or Zairyukado, Juminyo or residence certificate, Kazeisho Meisho, certificate of taxation, Nozeisho Meisho, proof na nagbabayad ka ng tax. So, yung tatlong yun ay kinukuha sa City Hall kung saan kayo nakatira. So, dun sa invitation letter at guarantee form, importanteng details na dapat nakalagay, kumpleto ang full address. So, Japan, contact number or personal number mo dito, occupation or trabaho mo, company name at address nila. Sa itinerary naman, schedule of stay, may official template ito sa website ng Embassy ng Japan. Kaya hindi pwede yung sarili lang gawa. Format nila dapat. Dapat nakadetail din per day arrival date, address kung saan sila tutuloy, simple activities, family visit, sightseeing, ganon. Sa accommodation details pala, kailangan may complete address ng lahat ng pag-i-stayan nila. Halimbawa, address ng bahay nyo kung dun sila titira, hotel name, address kung mag-hotel sila. Dapat tugma dun sa itinerary. At hindi naman kailangan yung sobrang haba para realistic. Bank certificate, magkano ba dapat? Honestly, walang exact amount na officially sinasabi. Pero based sa experience ng marami, dapat enough to cover airfare, daily expenses, accommodation, length of stay. Siguro yung common sense rule na lang, mas matagal ang stay, mas kailangan, mas mataas ang show money. Kung 2 weeks stay, usually dapat may reasonable savings ka para ipakita na kaya mong suportahan sila. Gusto mo naman yung strong application, kailangan may bank certificate yung inviter at may bank certificate din yung parents or kung sino invite mo. Kung naman or application sa Philippines, kailangan nyo magpa-appoint sa accredited visa agencies sa Pilipinas. Hindi direct sa embassy usually. Through accredited agency, apply at least 2 to 3 months before flight para safe kasi maraming nagkakamali dito. So lastly, about naman sa ticket, sa amin may times na bumili muna kami ng ticket bago ma-approve yung visa. Pero risky yun ha. Mas safe, refundable ticket or maghihintay muna ng visa approval bago mag-book. Depende sa risk tolerance nyo. Tapos kung tatanungin nyo naman yung processing time, usually 5 to 10 working days. Pero depende din kung holiday medyo mas mahaba. Hindi siya madali sa papers, medyo madami talaga, pero kita nyo, sobrang worth it pag nakita nyo talaga dito sa Japan yung mga mahal nyo sa buhay. From Tokyo, diba? Wedding invites to Osaka reunions. Wow! Sobrang fulfilling. Kaya kung may questions kayo, comment lang. Sana makatulong tong detailed guide na to sa mga gustong mag-invite ng mga mahal nila sa buhay. Yun lang mga B. Bye!